Magandang umaga po sa inyong lahat. Isang espesyal na pagdiriwang ang kapistahan natin para sa linggong ito, sapagkat may puwang, may espasyo sa puso ng bawat Katolikong Pilipino ang batang Diyos, ang batang si Jesus. Kung kaya nga po mainam na sa pagdiriwang natin ng kanyang kapistahan, ano ang siyang dapat nating malaman? Isang dakilang katotohanan na sa kabila ng taglay na kadakilaan at kapangyarihan ni Jesus bilang Diyos, hindi natin may pagkakaila na siya ay naging bata. Pinagdaanan ni Jesus ang iba't ibang stages ng buhay ng isang tao. Isinilang, sanggol, bata, nagbinata, hanggang sa siya ay maging isang ganap na mama. Ano ang siyang itinuturong ito sa ating buhay, hindi lamang sa ating pananampalataya? Una, mahalagang parte po ng ating buhay yung pagiging bata. Because our childhood plays an important part in shaping our lives. Sa murang gulang pa lamang, hinuhubog na tayo kung anong magiging tayo sa ating pagtanda. Kaya nakabatay sa ating kabataan, hindi lamang yung kinabukasan, kundi nakabatay sa ating kabataan ang pag-unlad ng ating mga sarili. Isa pong study ang aking nabasa sa internet patungkol po sa mahalaking bahagdan o porsyento ng mga batang naging traumatic yung kanilang childhood. Ayon po dun sa pag-aaral, ang mga batang naging traumatic yung kanilang childhood, nagiging problematic sa kanilang pagtanda. Traumatic nung bata, problematic nung tumanda. Kaya kung ating titignan, magkaugnay po yung ating buhay. Magkaugnay po yung ating pagiging bata upang mas maunawaan natin yung ating pagtanda. Subalit, sa kabila ng katotohanan na naging bata si Jesus, wala pong nasusulat sa Biblia patungkol sa kanyang childhood. Maliban doon sa isang eksena sa templo na kung saan ang batang si Jesus matapos mawala, natagpuan ng kanyang mga magulang sa piling ng mga guro ng batas. But beyond that, wala na pong nasusulat pa tungkol sa buhay bata ng ating Panginoon. Ano ang siyang pwede nating matutuhan gayong tayo'y nagdiriwang ng kanyang kapistahan? Noong Nazareno, nakita ko po doon sa picture, kasama ng mahabang pulutong ng mga taong nagprosesyon doon sa traslasyon ng kapistahan ng Nazareno, dala-dala po ng isang lola yung maliit na imahe ng Santo Niño. Kung ating titignan, Nazareno, yung kapistahan, pero ang bitbit, Santo Niño. Kaya magkaugnay, ang Nazarenong ating kinikilala, naging bata. Ang Santo Niño na ating ipinagpipista, lalaki, magiging mama, at haharapin ang hamon ng kanyang buhay. Anong ibig natin matutuhan? Ano ang dapat nating malaman? Una, bahagi po ng pagiging bata ni Jesus, tinuruan po siyang magpakatao. Jesus may be God, but He spent His life growing up, learning how it is to be human. Diyos, pero sinikap magpakatao. Makapangyarihan, pero sinikap na maging aba at katulad at kaparis natin. Ibig sabihin, sa buhay ng Diyos, walang shortcut. Sa buhay ni Jesus, dahil walang shortcut, sa kabila ng kanyang kapangyarihan, pinagdaanan ang lahat ng karanasan.
Kaya tayo, bilang mga tao, kung tayo ay nalungkot, pinagdaanan niya ni Jesus. Kung tayo ay nawala ng isang minamahal sa buhay, pinagdaanan niya ni Jesus. Wala po siyang nilaktawan. Kanyang naranasan ang bawat bagay sa buhay ng isang taong lumalaki at natututo. Kaya nga po, ano ang siyang pwede nating malaman mula dito? Dahil siya ay bata, siya rin po ay naturuan ng kanyang mga magulang. Our first home, our first school is inside the home. And our first teacher is our parents. Mga minamahal ko po mga magulang, ito po ang siyang tungkulin na dapat po ninyong mapagtagumpayan. Matapos ilabas sa mundo ang inyong mga anak, hindi lamang sila dapat palakihin. Ang mga batang isinilang sa mundo, hindi dapat lamang pinapalaki, kundi inaalagaan. Naikwento ko na po sa inyo, mahilig po ako sa bata. Kaya nga po siguro ngayon, mas marami ako mga batang parishioners nakakilala. Aaminin ko po sa inyo, huwag po kayong magagalit po sa akin. Minsan naiisip ko, nakakakita ko ng maraming mga magulang na maiisip ko, sana hindi na naging magulang tong taong ito. Ang lungkot. Malungkot sapagkat mas lalo pang pinalungkot dahil ang dami ko rin namang kakilala na maiisip ko, sana naging magulang, pwedeng maging tatay, pero hindi napagkalooban ng anak. Dito po lamang sa atin sa Peña, wag na ho tayong lalayo pa, tabi-tabi po. Minsan maiisip mo, sana hindi na lang naging magulang. Pansinin ninyo, pag ang isang bata merong nagawang kalokohan. Pansinin ninyo, kapag ang isang bata merong isang nagawa na hindi maganda. Anong unang tanong? Kanino bang anak ito? Pag ang bata, pakalat-kalat sa kalye, anong una pong tanong? Nasaan yung mga magulang nito? Kaya ito po yung unang hamon ng ating pagdiriwang na kapistahan ng mahal na poong Santo Niño. Ang unang tungkulin ng mga matatanda, turuan ang mga bata. Huwag po sana mangyari yung naganap sa Ebanghelyo na ang mga alagad ni Jesus isang MH. Ano po yung MH? Malaking hadlang upang ang mga kabataan makalapit sa Panginoon at sa simbahan. Si Jesus naturuan sa loob ng tahanan. Si Jesus bilang bata, naranasan ang bawat pinagdaraanan ng mga nakatatanda. Pangalawa, matapos pong matutuhan ni Jesus ang pagiging tao, niyakap niya ang pagiging bata. Anong ibig ko pong sabihin? Sa pagpasok ng Diyos sa mundo, pwede niyang piliin na maging isang superhero. After all, ang kanyang misyon, iligtas ang mundo. Kaya pwede siyang maging isang Superman na maraming kapangyarihan, isang kumpas na ng kamay, magaganap ang maraming bagay. Pero pansinin ninyo, isinilang siya bilang isang sanggol. Lumaki, nagkaisip. Kaya dahil walang shortcut, niyakap ni Jesus yung pagiging bata. Pero taliwas ngayon sa atin. Ang dami pong mga bata nagmamadaling tumanda. Kung may mga batang nagmamadaling tumanda, may mga matatanda naman, kayo may sabi niyang kagawad. Halimbawa po, pag nagtanong po kayo ng mga bata, subukan nyo lang po. Anong grade mo na sa bata? Anong sagot ng bata? Maggi-grade 4 na po. Grade 3 pa lang. Ilang taong ka na? Magte-10 na po. 9 pa lang naman.
yung matanda, pag tinanong mo, ilang taon na ho kayo? Father, something. Wala naman tayong alam na number na something. Kinukubli yung edad. Nagpapakabata. Minsan po kung umatay ng birthday party ng aking dating parishioner, nasa pintuan siya ng venue. Sabi ko, Sister, ilang taon na po kayo? Sabi niya, Father, something. Wala naman ako alam na number na something. Kaya sabi ko po sa kanya, Sister, pinagkalooban kayo ng Diyos ng mahabang buhay. Kaya nyo naabot ang edad na yan, ikinakahiya ninyo. Pero aminin ko, habang sinasabi ko yung kinakabahan ako, baka paalisin niya ako doon sa kanyang party. Sabi niya, Father, ikaw naman, 78 na ako. Ang dami pong tao na gustong maabot yung edad na 78, pero hindi na maaabot. Bakit? Patay na. Pero ang dami sa atin, matatanda, nagpapakabata. The question is, how it is to become a child. Paano nga ba talaga maging bata? Alam nyo, ang isang bata, larawan ng kahinaan. A child is a very weak person, a weak individual, very vulnerable. At dahil ang bata mahina, isang bagay po yung kanyang sigurado, kailangan niya ang lakas ng nakatatanda. Dahil ang bata po, walang sapat na kakayahan, handa siyang umasa sa tulong ng mga matatanda. Ang bata, mas mahalaga sa kanyang ugnayan. Kaya mag-away yan ng alas 9, 9:30 lang magkabati na. Pero tayong matatanda, inugat na tayo ng panahon. Hanggang sa nakakalimutan na natin kung bakit tayo nag-away, hindi pa rin tayo nagkakabati. Kung sa mga bata, mahalaga ang ugnayan, sa ating mga matatanda, mas mahalaga ang pride. Mas matingkad ang ego. Kaya ngayon, ang pangalawang paalala po sa atin, we also embrace our being a child. Huwag po tayo magmadaling magtumanda. At sa mga matatanda naman, huwag po kayo maging bata. Ang sabi po, childlike. Isang batang mahina, kaya pinanghahawakan ang lakas ng nakatatanda. Sa madaling salita, mahalaga sa isang bata ang gabay ng matanda. Kaya po ngayon, kung ating titignan, anong uri po ba ng childhood mayroon ng Panginoon? Simple lamang, hindi po perpekto, pero kompleto. Ganon din po yung paalala po sa atin. Hindi man perpekto yung ating childhood, pero maging kompleto. Kung hahayaan lamang natin na maging mga bata tayo, hindi lamang sa piling ng mga nakatatanda, kundi mismong sa piling ng Diyos. Hayaan po natin, hawakan tayo sa kamay ng Diyos. Ang larawan ng Santo Niño, hawak ng kanyang mga kamay, ang mumunting mundo. Na para bagang lagi pinapaalala sa atin bilang mga bata, magpaalaga tayo sa Diyos. Sapagkat sa kamay ng Diyos, nasa mabuti tayong mga kamay. At panghuli, sa pagdiriwang natin ng kapistahan ng mahal na poong Santo Niño, no? Ito hindi lamang sa pamamagitan ng pagbibihis sa Santo Niño. Kanina pong umaga, nagmisa ako sa Tondo, alas 3. Pagkatapos ng misa, doon sinimulan yung kanilang prosesyon. Ang dami mga Santo Niñong iba't iba ang bihis. May bihis polis, may bihis doktor, meron pa nga po yung Santo Niño, pinagkakitaan pa, maswerte daw. Kaya binihisan ng kulay green. Huwag lamang po sana tayong magdiwang ngayong kanyang kapistahan, kundi ang panawagan ng mahal na pong Santo Niño, tulungan ang mga kabataan. Ang paanyaya ng mahal na pong Santo Niño, huwag tayong papayag dito sa ating pamayanan na may batang mapapariwara ang buhay dahil irresponsable ang mga magulang. Ikwento ko lamang po, ito hindi naman sikreto,
nung pong naging malapit sa akin ng batang si Kislot. No? Akala ko ako lamang yung mapapalapit sa kanya. Akala ko ako lang ang mag-aalaga kay Kislot. Although medyo matigas na ang ulo niya ngayon. LQ kami ngayon. Ban si Kislot. No. Iba yung level ng kanyang tigas ng ulo ngayon, hindi na pambata. Pero alam niyo, natuwa ako. Nung makita po ng mga taong inaalagaan si Kislot, yung pag-aalaga, naging community activity. Ngayon po, no, may magpapadala sa akin ng picture, kasama si Kislot sa Jollibee. May magpapadala sa akin ng picture, pinapakain si Kislot sa loob ng bahay. May magpapadala sa akin ng picture, tinuturuan si Kislot kung paano magsulat ng kanyang pangalan. Kaya nga hindi ba, yung po yung paalala ko sa kanyang mga magulang, ngayon hindi na mahirap palakihin si Kislot. Sapagkat sa halip, o bukod sa mga magulang, sa halip yun nasabi ko, bukod sa mga magulang, may mga taong handang magpalaki kay Kislot. No? At yung po yung panawagan ng mahal na poong Santo Niño. Huwag lamang po natin sa Jollibee dinadala ang mga bata. Huwag lamang po sa SM natin pinapasyal ang mga bata. Dito sana sa Peña Francia, kaya hinahayaan natin ang mga bata, naglalaro sa patio ng simbahan, upang kanilang makita paano ba magdasal ang mga matatanda. At mangako tayo, sa pagdiriwang natin ng mahal na poong Santo Niño, mangako po tayo, walang bata ang masisira ang kinabukasan dito sa Peña Francia. Sisikapin natin na ang bawat bata dito sa ating parokya matuturuan ng pananampalataya. Mangangako tayo na kagaya kung paano tayo alagaan ng Diyos sa kanyang mga kamay, hindi tayo magsisilbing malaking hadlang upang ang mga kabataan makalapit sa simbahan. Yun po ang tamang paraan ng pagdiriwang. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating misa, sa pagpapatuloy ng ating kapistahan, ang mahal na poong Santo Niño ay nagpapaalala, huwag matakot maging bata. Huwag magmadali na tumanda. Nang sa gayon, bilang mga bata, mapapaalalahanan tayo, ako ay anak ng Diyos. Bilang mga bata, sisikapin natin walang batang mapapariwara. Mababawasan ang mga batang umiiyak sa gabi sapagkat nanghahanap ng kanilang mga magulang. Mababawasan ang bilang ng mga bata na masisira ang kinabukasan sapagkat irresponsable ang mga nakatatanda. Sa misang ito, ipagdasal po natin ang bawat bata ng ating tahanan. Ilapit natin sila sa pagkakandili ng mahal na poong Santo Niño. Sapagkat sa kamay ng Diyos, nasa mabuti silang mga kamay. Amen.